So nag-propose po si COMELEC ng 40 plus billion. Pero ang in-approve ng DBM is 35 lang. Now, on the question of yung honorarium ng teachers, inassure po ni Chairman na hindi po yun mawawala. No? Nasa 12,000 na yung bayad po ngayong eleksyon sa Chairman, then 11,000 yung members ng Electoral Board. So yun po. Yung lang nawala, may nawala siya actually. Pero yung binigay ng COMELEC nung barangay election, na may binigay silang additional na 2,000. Kaso lang, dahil nga, considered din siya na overtime. No? Kasi 12,000 na talaga yung bayad sa teachers sa chairman, tapos 11 dun sa mga members. Nagdagdag sana si COMELEC nung barangay election ng 2,000. Pero itong budget na to, yan ang natanggal, yung 2,000 po. Pero hindi pa naman po tapos ang budget, yan ang inaano natin, pinupush natin na mabalik yung 2,000 para naman mabigyan ng karagdagan yung mga teachers natin, lahat ng magtatrabaho po sa 2025 elections. So kami po ni Chairman, nagtatandem kami, saka yung mga kasamahan kong sponsors na mabalik po. So yun po nilalabi namin kay Speaker na mabigyan siya ng priority kasi parating na po ang 2025 national election. So sir, pwede nyo natin po idagdag yung date ng pagpasa ng COC and then the day mismo ng election. So yung pagpasa, ang filing po period natin is October 1 to 8. No, walang extension na po ang filing. So yung sinasabi natin substitution hanggang October 8 na rin. So yung mga nagbabalak hindi mag-decide, kailangan talaga mag-decide kasi wala nang extension until October 8. Then yung election po natin is on May 12, 2025. So I think ang oras po ng eleksyon 5 AM to 7 PM po. Bakit po 5 PM pa 5 AM ng umaga? Kasi mag-aada po ang COMELEC ng early voting para po sa mga vulnerable voters. At sino po yung vulnerable voters? Yung mga pregnant women, mga senior citizen, saka mga PWD. So sila po ay hindi po isasama sa karamihan. So ang gagawin po is ihikayat sila na boboto sila ng alas 5 ng madaling araw hanggang 7 AM. So ito pong early voting, ginawa po ito ng COMELEC ng barangay election. So sinasabihan nila yung mga botante na kung kayo ay nasa vulnerable na group, maaga na kayo magpunta. Sila yung priority. Yes. Pwede na silang pumunta ng 5 AM hanggang 7 AM. Yung mga regular voters, yun na yung 7 AM hanggang 7 PM. Yes. So yun po. Yes. Sir, i-clear po natin sa mga viewers, no? Yung 0.4 billion, saan mo pa sila gagamitin? Yung 35.4 billion, yung about 7 billion yan is nasa regular budget. Kumbaga yung sa regular operations. 5 billion yan is nasa regular operations ng COMELEC. Meaning, pasweldo nila, mga operational requirement nila. Yung naman, yung 14.9 billion is yun po ang gagamitin para sa national local election ngayong 2025. And then meron pong 11.4 billion or 11.5. Yun po ay gagamitin sa barangay election kasi magkakaroon po ng barangay election sa December 2025. Tuloy po pala. Sa ngayon po wala pa kasing batas na nagsasabi na hindi tuloy. So hanggang walang batas, consider po siya tuloy. So may nakalaan na po na budget doon na 11.5 billion. Yung iba naman, meron budget para sa overseas voting kasi separate po yun. Sa overseas voting, doon po sa national and local na election. Then yung about 1.2 billion, nakalaan po yun sa COMELEC building. Nagagawa kasi ngayon po ang COMELEC nagre-rent lang po sa Intramuros. So kawawa naman sila. So meron na silang tawag dito sariling building na tatayo dito na sa may if hindi ako nagkakamali sa Macapagal Avenue. So malaki po yung building na yun, 9-story, 3-hectare property or 5-hectare property po. So ngayon nag-blessing na po sila noong September 2. Nag-inaugurate na sila dun sa groundbreaking pala noong September 2 ang COMELEC. So nasa preparation, foundation stage na ang COMELEC. Ito pong pagtayo ng building, aabot po ito ng mga 6 years, no? 6 years yung kasi malaki po yung niya. Ang total budget po nito is 8 billion. So una-una lang binigay is 1.2. So naka multi-year na budget. Thank you for that, sir. Baka may additional po kayo, sir. Wala na po. For closing remarks. For closing remarks, sir. Yes, for closing remarks. Well, sa ngayon, masasabi ko po sa mga kababayan natin, especially for this upcoming election, personally, I believe na this will be
better than before na election. No? Kasi with all the features na nakita ko personally, magiging credible po, unreliable yung magiging resulta ng election. Like for example, alam po natin na marami pong problema yung last election. Number one, ilang libo yung SIM ka, yung storage, no, na nasira. Yung tinatawag natin na USB, nasira doon sa eleksyon. Ngayon po, hindi na po yan mangyayari sa ngayong eleksyon na to with the new technology na ginagawa. Tapos, yung transmission ng election result, bago na po yung sistema. Wala na pong middleman or wala na pong transparency server. Dire-diretso na po sa mga main servers natin. So, hindi na po natin sasabi na bakit siya nagtagal sa transparency server? Bakit ilang hours bago siya ipapasa doon sa mga media? So, ito po ngayon, wala na po. From the precinct, no, from the cluster precinct, diretso na po sa servers. So, yung mga media natin, mga tawag natin, NAMPREL, PPCRB, makakatanggap po sila ng diretso. No? Kaya mabilis po yung resulta ngayon, mas mabilis pa po siya kaysa last election. Ang tansya po ni Chairman, siguro pagkatapos mag-close ng presinto, in about 6 hours, may magkakaroon na po ng resulta. Yes. Because napakabilis po ng scanning ng and then nakita ko po yung technology sa transmission, ibang klase po kasi parang triple redundant na tinatawag. Ibig sabihin, hindi po siya nagre-rely lang sa cell site. Meron po siyang dalawang backup. Na kung hindi magwo-work si telco, meron pa rin siyang dalawang backup na At the same time, yung last election, marami pong machine ang na-damage dahil po pag mainit ang panahon, nag-overheat yung VCM noon, nag-overheat. Kaya nga, siguro maalala nyo, may mga presinto na may electric fan nakatutok sa machine. Ito po, ini-stress test na po nila yung automated counting machine. So, ibig sabihin, pina-testing na nila kung mainit, kung ano yung sitwasyon, ginawa na po ng natin ng COMELEC. At the same time, hindi po siya dependent sa kuryente. Kasi may sarili siyang battery na pwede po ng 3 araw. So, kahit sabihin ng ibang kandidato, iba-brown out natin para hindi matransmit. Wala po yan. Hindi po mangyayari yan kasi may sarili na po siyang battery na 3 days po ang takbo. So, kaya imposible pong mag-brown out, sabihin natin. Wala na po effect yung brown out so ngayon kasi dire-diretso talaga. So, yun po yung so, yun lang po yung last message na let's support yung COMELEC natin kasi marami po silang ginagawa na maganda ngayon. Marami pong innovations. Ginagamit po nila yung bagong teknolohiya na para maging credible and safe yung election natin. Sabihin ko sana yung about blockchain, kaya lang technical na masyado kasi gumagamit ang COMELEC din natin ng blockchain storage technology para hindi siya mabago ng kahit sino yung transmit sa server. Wala pong makapagbabago nun kasi nga blockchain. Sa nakakaintindi po ng blockchain, alam niyo po na mahirap po talaga i-manipulate yung data pag naka-blockchain na. So yun po yung last natin message. Thank you po.